Marami pong kaluluwa na mamatay, dying without Christ. That's what we need. We need laborers. We need reapers because the harvest are already white. They will die without Christ, going to hell. Kaya we need more laborers. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kaya grab every opportunity to win souls. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na mayroong church na nag-aakay ng kaluluwa dalhin sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Salamat kasama natin ngayon ng aking kapatid si Lilith Barona Alvarez from Antique, tsaka si Manny Torres. No? At salamat sa Panginoon kasama po natin ngayong umaga. And we come now to the most important part of our service today, the preaching of the Word of God. Amen. And dito po tayo, buksan natin ating Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Dalawang verse ating basahin. At hindi po ako nakapag-preach masyado sa about the Bible and month of January. And ay mapahabol po ko ngayon. And 2 Timothy chapter 3 verse 16, this familiar verse that we are going to read. No? 2 Timothy, buksan ninyo sa Psalm 119 verse 89 yan. Psalm 119. Isama rin natin yan, no? To connect the message this morning. Verse 89 yan. Okay, basahin po na natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Sabay-sabay nating basahin ang verse 16. Ready, begin. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. In Psalm 119 verse 89, it's all about the scripture in verse 89. In verse 89, Psalm 119, basahin po natin ng sabay-sabay. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Forever. The word of God is forever. Amen. Eternal. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you for the verses that we read today. And the Holy Spirit of God, we need your guidance and power as we expound thy word and we apply this unto wisdom. And thank you, you give us Bible for our Christian life, Christian living, O God. Thank you, O God. And this passage that we read, Holy Spirit, we need your guidance and power as I deliver your message this morning, and send us revival again through your words, and use the servant. I am nothing, O God, without your power, without your guidance and wisdom and understanding. I'm good for nothing today. Make my blessing to thy brethren at daray ko Diyos, and especially mayroong kaluluwa na hindi ligtas. Speak to them, and ikaw po ang mangusap at sila ay maligtas. At mayroon ding susunod sa tubig ng bautismo. And bless our preaching of God's word today, and your name may be lifted up and magnified and exalted today, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. Ang title na mensahe natin ngayon, The Prophet of the Word of God. No? In our Christian life, ang pakinabang ng salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Malaki po ang pakinabang ng salita ng Diyos sa ating buhay, no? Nga sabi ng Panginoon, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Profitable for our Christian life. The Word of God is profitable in our Christian life. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, salamat po, we have the preserved Word of God. Praise God. The Word of God is inspired and preserved. Amen.
Kasi ang salita ng Diyos ay we have the copy, we have the Bible. The Bible is in your hand. This is the copy of the Word of God. Amen. And the original copy is in heaven. The Bible says, amen. In Psalm 119 verse 89. No? Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amen. Settled, ibig sabihin settled, nandoon ang Biblia sa langit, the original. No? Hawak ng Panginoon. And the Bible in your hand is the copy of the original from heaven. Amen? Kaya makita natin kapatid, no? Marami po ang mga ginawa ang diablo sa Biblia. Sinunog po ang mga mananampalataya because of the Bible. But we have still a Bible preserved Word of God. Amen? We have preserved. God preserved His Word for us. Sabi ng Biblia, it is His promise forever, O Lord. It means the Bible is forever. Amen. Forever. It is eternal, everlasting Word of God. Praise God. No. The Bible in your hand, no, is the copy from heaven. And the copywriters of this is more than 40 writers. Amen. 40 writers. Amen. It was written in Old Testament. It was written in Hebrew language. And in New Testament, it was written in Greek. You know? And it was translated to King James to preserve the Word of God. Kaya that's why mayroon tayong Biblia. Amen? Kaya English, no? So that everybody could understand the Word of God. Imagine kung ang Bible nakasulat sa Hebrew, hindi natin maintindihan. Yung Greek, hindi natin maintindihan. Praise God. God translated the Word of God. He preserved for us. That's why we have the King James Bible. Amen? We are not King James also. We are King James only. The preserved Word of God. Amen? Without error. Infallible Word of God. Without error in teaching. Amen? Imagine the writers have different occupation. Amen? May sumulat sa Biblia, mga prophet, mga judge, mga kings, ano, and fishermen, and doctors, lawyers, no, different occupation. Oh, different writers, different customs, but we have one only author of the Bible, which is the Lord Jesus Christ. The author is the Holy Spirit. Amen? Yan po. Salamat. Meron tayong Biblia. Ang Biblia na hawak ninyo, kapatid. Love that book because that book is the very Word of God. Amen? Malaking pakinabang po sa mga bawat mananampalataya sa ating buhay Kristiyano ang salita ng Diyos. Amen? That's why we have a month of the Bible is month of January. Amen? Praise God sa ating bansa na binigyan ng i-recognize, acknowledge that the month of January is the Bible month. Amen. Yan po ating celebration. Ang katotohanan, kapatid, ay hindi lang natin pag-uusapan ang salita ng Diyos in the month of January. Mga kapatid, ang Biblia ay kailangan natin bilang mananampalataya. Kailangan natin araw-araw ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Everybody needs the Word of God. Amen? Sabi nga ni President George Washington, ang unang presidente ng Estados Unidos, ayon sa kanyang mga sinabi sa tala niya, sinabi niya diyan sa kanyang sayings, sabi niya, it is impossible rightly govern the world without God and the Bible. Amen. Kaya ang Amerika was governed by the Word of God, the King James Bible. Amen. That's why America blessed by God in all aspect of their life. Imposible po, no?
na mapatakbo natin ang bansa, ang bayan na walang Diyos at walang salita. Amen. Ibig sabihin, kailangan natin ng salita ng Diyos. Ang bansa natin ay kailangan ng salita ng Diyos. Ang bawat manampalataya ay kailangan ng salita ng Diyos. Ang bawat tao sa mundong ito ay kailangan ng salita ng Diyos. Amen. It's hard to survive in this world without the Word of God in our lives. Amen. Sabi nga ni John sa John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Kung ang manampalataya, kapatid, no, ay walang ugnayan sa Diyos, ang ating buhay, no? Walang ugnayan tayo sa kanyang salita. Ang sabi ng Biblia, wala tayong magagawa. We are nothing. Amen? Kailangan natin ang salita ng Diyos. We need the Word of God in our lives. Ito po ang salita ng Diyos ay malaking pakinabang sa bawat mananampalataya. Kaya mayroon tayong simbahan, kapatid, na nangangaral ng salita ng Diyos, the preserved Word of God. Amen? Kaya salamat, no? May salita ng Diyos, may pastor na nangangaral ng salita ng Diyos dahil kailangan mahalaga sa buhay ng mananampalataya ang salita ng Diyos. Pakinabang ito sa bawat mananampalataya. Kaya nga sabi niya, all scripture is given by inspiration of God. Inspiration of God. Anong word na inspiration? Ang Greek word niyan ay theopneustos. Theopneustos. You know, ito ay isang compound word, combination ng dalawang salita. Theopneustos. Amen? The word theo means God. Amen? The word theo means God. And neo, ibig sabihin, breath. Amen? Breath. Pag isinama mo ang theo at neuptos, God, breath. Amen? God, breath. Amen? Hininga ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hininga ng Diyos. God's breath. Amen? Inspiration. Inspired Word of God. God's breath. Sa simple meaning ng God's breath, inhale. Amen? Inhale and exhale. Amen? That's why we are here today because we have a God's breath. We inhale and exhale. Amen. Yan ang word na inspire. Inhale. Expire, exhale. Amen. Inhale. Iniluwal ng Diyos. Expire. No? Kaya ang salita ng Diyos, kapatid, no? Hininga ng Diyos. Kung wala ang hininga ng Diyos, ang tao, dead, patay. Kaya ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Sa ating manampalataya, pakinabang ang Word of God sa ating buhay, Kristiyano. Yan po ang ating pag-usapan, ang pakinabang ng salita ng Diyos sa ating buhay, kapatid. No? Ang pakinabang ng salita ng Diyos sa ating buhay. Because the Word of God is God's breath. Without the breath of God, we are dead. Spiritually, physically, emotionally, kapatid. So, the prophet of the Word of God, number one, the Word of God, giveth light. The Word of God giveth light. Amen. The Word of God is God's breath. Amen. In Genesis 2:7, God formed man out of the dust of the ground and breathed his nostril, and a man became a living soul. Amen. Meron lang sana akong illustration, hindi ko lang nakakuha. Yung isang balon, ang isang balon, flat. Yung gulong, parang gulong, flat. Pag lagyan mo ng hangin,
no? Lumulubo siya, magagamit mo siya, kapatid, no? Yung sasakyan, no? Yung tricycle natin, walang hangin. Sabi kay Brother Bal, palitan mo ng interior at lagyan ng hangin para magamit. Amen? Ganon ang Kristiyano. Pag walang hangin, wala tayong mararating. Hindi tayo magamit ng Diyos. Kaya that's why, binigyan tayo ng hangin ng Diyos. God formed a man out of the dust of the ground. This body, kapatid, is a dust. Nothing. God formed a dust. And God breathed His nostril, and a man became a living soul. That's why we have soul today. We have senses today. Sense of seeing, sense of hearing, sense of feeling, lahat ng senses, sense of hearing, sense of thirsting, kapatid, because we have souls, we have life. And the source of life is no other than God. Without God, we are dead. That's why, if you wake up early in the morning, you praise and thank God. For God give us another day in your life because God sustained God's breath in your life. That's why we are here today. We are still alive because God provide and gave us breath. The breath of life came from God. The Word of God gave it life. Amen? Gave it life. No? Kasi ang tao, wala. Amen? Inspired Word of God. Inspiration. Amen? Inspiration. God's breath. Inhale sa simple English. And exhale. Amen? Kaya without God, we cannot inhale and exhale. Because the source of breath is from God. The source of life is God. Without God's breath, we are dead. Amen. The doctor declare dead pag wala na ang breath ng Diyos. Amen. Yan po ang word na Yahweh. Amen. Inhale. Yahweh. Yahweh means God's breath. Ang salita ng Diyos, buhay at nagbibigay ng buhay. Oo. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Every day in our life is a great blessing from God. Amen. In Ephesians 2:1, ang sabi niya, Ephesians 2:1, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sin. Yan po ang kondisyon ng tao, kapatid. We are dead spiritually. Amen? At kailangan ng salita ng Diyos. Amen? Para mabuhay ang tao. No? Magkaroon muli ng buhay. No? Magkaroon, makasumpong siya ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yun sa talata, ito po, we are quickened. Tayo ay binuhay ng Diyos. Tayo ay nabuhay, nagkaroon ng buhay dahil mayroong tayong salita ng Diyos. Amen? Who were dead and trespasses and sin. Tayo ay patay dahil tayo ay naiwalay, nagkasala sa Diyos. Kaya ang tao makakaranas ng kamatayan. In Romans 5:12, for by one man sin, all have sinned, and men death passed upon all men. Kaya ang tao makakaranas ng kamatayan. Amen? Kaya salamat, mayroon tayong salita ng Diyos. Na tayo, patay spiritual, tayo ay nabuhay muli dahil tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Oo. Kaya tayo na born again. Tayo ay isinilang muli dahil mayroon tayong salita ng Diyos.
Kasi anong sinabi ng Panginoon kay Nicodemus sa John chapter 3 verse 5? Sabi niya, ye must be born again. Sabi niya sa John 3:5, sabi diyan, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos, sa eternal glory ng Diyos. No? Kung hindi tayo ma-born again, born of water. Born of water. Ibig sabihin ng water is the Word of God. And of the Spirit, which is the Holy Spirit. Yung water dyan, kapatid, hindi yan tubig ng bautismo. Hindi ka mabautismohan patunta sa langit, kundi sa Word of God na iyong marinig, kapatid. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemus, ye must be born again. Kailangan maunawaan mo ang salita ng Diyos. No, kasi ang tao ay patay spiritual. Kaya tayo nagkaroon ng buhay dahil isang araw nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Mayroong pumasok dyan sa puso natin, sa buhay natin. Pumasok ang God's breath, the breath of life. Kaya tayo nabuhay naman muli. Amen? Tingnan ninyo sa 1 Peter 1:23. No? 1 Peter 1:23, ang sabi diyan, being born again. Being born again. Kailangan ma-born again ka. Pangalawang kapanganakan. Bakit may pangalawang kamatayan? Spiritual death. Pag ikaw ay physical birth lang at wala kang spiritual birth, and you will die, kapatid, you will die spiritually. Kapatid, ang sabi ng Biblia sa Revelation 20 verse 14, for whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen? Lake of fire. Yan po ang kalagayan ng tao. Kaya nga sabi niya, being born again, sa 1 Peter 1:3, being born again, not corruptible seed, but incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Liveth. Amen. Nandyan, liveth, pumasok ang salita ng Diyos sa atin. The incorruptible seed by the word of God, which liveth and abideth forever. The word liveth means enter, pumasok sa puso, sa buhay ng isang tao. Kaya ang tao nagkaroon ng buhay. Amen? Nagkaroon ng buhay. Amen? Bagamat ang tao ay namamatay. Mapansin niyo sa verse 24. Verse 24. For all flesh is grass and glory as the flower of grass. The grass and the flower thereof falleth away. The grass, we are like grass and flower. Amen? Flower. Oo. Isang araw, we wither. Tayo mamamatay. Whether we like it or not. Amen? The flower. Kahit anong ganda, kapatid. Oo. Darating ang panahon, withereth and falleth away. Amen? Falleth away. Mamamatay ang isang tao. But praise God, the Bible says in verse 25, but the word of the Lord endureth forever, and this word which the gospel is preached unto you. Praise God. We heard the preaching of the gospel. We heard the word of God. That's why we live it. Amen. Forever. We have eternity. We have everlasting light in heaven one day. One day, we pour it away. Because our life is short. Temporary. But God give us permanent life forever.
liveth forever. Sabi ng Biblia, endureth forever, for eternity. Amen? Praise God. You have the Word of God. Gives life. Everlasting life, because we heard the Word of God. Kamalaga, kapatid, ang preaching of the gospel. Amen? Malaga ang pag-akay ng kaluluwa to share the good news of salvation. The harvest are plenteous, but the laborers are few. Kaya, don't waste every opportunity to preach the gospel. Amen? I preach the gospel nung kami ay umuwi. Kahit sino ang makausap namin, we preach the gospel. Kasi sabi ko, this is my first message to you, and maybe this is my last message to you, kapatid. And you will die, and I will die also. And if you reject this word, you will go to hell. If you receive Christ, you have everlasting life. Amen? Kaya malaga ang pangangaral ng salita ng Diyos, because the Word of God gives life. Amen? Kaya sabi ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is power unto salvation. You know, salvation. Power. Maligtas. Kahit sino. Amen? Kahit sino. Kaya marami kaming puntahan pa sa ng mga mayor, governor, congressman, maris namin ng gospel. Kung mayroon lang panahon pa, and praise God for those people, we reach the gospel, kapatid. At mayroong kapangyarihan. Kahit sinong makapangyarihan na tao, pag nakarinig sila ng ebanghelyo ng kaligtasan, sila ay tatanggap sa Panginoon, sila ay maliligtas, kapatid. Kaya we have a great responsibility to preach the gospel. Because the Word of God gives life. Because the Word of God is inspired God's breath of God. Amen? Yan po ang kailangan natin. The importance of the Word of God. Because the Word of God gives life. Amen? Kaya every time you come to this church and you hear the Word of God, you are discouraged, disappointed. Once you hear the Word of God, you revive again. Amen? Not because the pastor is a great preacher, but because of the power of the Word of God. Amen? O, yan po. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Number two na. Ang pakinabang ng salita ng Diyos. Nagbibigay buhay. Amen? Nagbibigay buhay sa ating buhay Kristiyano. Kaya don't miss every services. Oo. And every services, kapatid, you hear the Word of God. And this is the time to have revival in your Christian life. Amen? Number two. Sana matapos ko yung tatlo. Number two, the prophet of the Word of God in our Christian life. Not only the Word of God gives life, but the Word of God gives light to our path. Gives light. Kanina, life. Ngayon naman, light. Nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Sa ating padaraanan, kapatid. To our path. Sabi ng Psalm 119, verse 105, the Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amen? The lamp unto my feet. Amen? Lampara ng ating mga paa. Ano ba yan? Sa Bisaya, ang lampara, sulo. O sulo sa iyong paa. No, naintindihan niyo yan. Para sa paa. Para yung paa mo, paa natin, hindi matisod. Kailangan may ilaw, may lampara. Kailangan nandyan ang salita ng Diyos
na yan ay lampara ng iyong paa para hindi ka matisod, hindi ka matumba. Kapatid. Yan po ang salita ng Diyos. Makita mo ang daanan mo. Oo. Sa malapitan. Amen. And the light unto thy path. Yung light, pang malayuan yan. Light. Amen. May ilaw ka sa malayo. Amen. Oo. Nang dumaan kami sa bundok, pauwi, madilim, gabi. Sabi ko sa kay JB, subukan mong patayin yung ilaw ng sasakyan. Patay. Aba, ang dilim. Hindi tayo makarating doon sa Antique. Saklan lang tayo. Hindi tayo makarating pag hindi natin pinaandar ang ilaw. Sinubukan namin, sobrang dilim. No? Sigsag. Kailangan namin ng light pang malayuan. Yan po ang salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. Makita mo yung malayo. Kaya ang salita ng Diyos, no? Lighthouse. Kaya ang simbahan ay lighthouse. Amen? Sa mga seaman, sa mga nagbabiyahe sa barko, alam nila na ang bawat isla may lighthouse sa gabi. Amen? Yan ang guide ng barko para sa kanilang paglalayag, hindi sila babangga sa isla. Pag may light nakita nila, iiwas sila. Ganon din ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng ilaw, nagbibigay ng babala sa ating daanan para hindi tayo madisgrasya, hindi tayo matisod, hindi tayo mapahamak sa ating buhay. Ang salita ng Diyos, ito po ang liwanag. Kahit dadaan ka sa kadiliman, kapatid, mayroon kang liwanag. Diretso ang iyong lakad, kapatid, kung mayroon kang salita ng Diyos. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, nagbibigay ng liwanag sa ating daanan. The Word of God gives light to our path para makarating tayo sa tamang direksyon, tamang destinasyon ng ating buhay Kristiyano. Kaya mahirap na naglalakbay tayo sa mundong ito na hindi mo dala ang ilaw, which is the Word of God. Amen? Oo. Mahirap mag-survive. Tingnan natin, sinabi ni Solomon sa Proverbs 22:3. Proverbs 22:3, tingnan ninyo sa Word of God. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself. Prudent man foreseeth. Kita niya na, malayo pa. Because of the light. This is the Word of God. Foreseeth evil and hideth himself. But the simple, ang simple, walang salita ng Diyos. Pass on. Tumatakbo siya, naglalakbay siya, na walang dalang ilaw, nangangapa siya, dire-diretso, at hindi niya alam, ang dulo niyan, kapahamakan. Amen? Sabi niya, but the simple pass on and are punished. Kaparusahan pala ang dulo. Kapahamakan pala ang dulo. Dahil walang salita ng Diyos. Mapapahamak kasi hindi niya nakita. Wala siyang foresight kasi walang ilaw. Pero pag may ilaw ka, sa sasakyan natin, mayroon pang low, mayroon pang high, pang malayuan. Amen? May foresight. Makita mo, malayo pa. Alam mo na yung liko. Alam mo na yung curve. Alam mo na. Kapatid, may foresight. Malayo pa lang, iiwas ka na. No? Kasi may ilaw, which is the Word of God. Kaya mainam na ang isang Kristiyano maalam sa salita ng Diyos. The prudent man. Ano yung prudent? Wise. Maalam ka sa salita ng Diyos. Amen. Dapat nga ang Kristiyano maalam. Paano ka maalam? Listen to the preaching of the Word of God. Read your Bible. Study your Bible. Para tayo maging prudent man. Amen? Prudent man. The simple, pass on. Walang salita ng Diyos. Magpatuloy yan sa kasalanan. At isang araw, mapapamak
maparusahan ang kanyang buhay. Amen? Kaya pag wala kang salita ng Diyos, malamang mapapahama ka ating buhay. Malamang tayo maparusahan. Malamang patungo tayo sa kamatayan. Amen? Kung wala tayong salita ng Diyos. Kaya kapatid, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Because the Word of God gives light to our path. Kapatid, God will direct us in our path. Kaya mayroong simbahan, mayroong pastor, mayroong preacher, kapatid, para marinig niyo ang salita ng Diyos, marinig natin ang babala, kapatid, ng Diyos. Para tayo dalhin doon sa tamang direksyon ng ating buhay. Amen? And number three, tapusin ko na. Number 3, not only the Word of God gives light, not only gives light, number 2, it gives the law to do what is right and what is wrong. To know what is right and what is wrong. We have the book of the law. Amen? No, sabi ng 2 Timothy 3:16, no, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, tamang katuruan, for reproof. Amen? The word reproof. Amen? Sawayin niya tayo. Oo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng saway. Kaya huwag tayong ma-offend sa preacher, sa pastor na nagpipreach ng salita ng Diyos because we preach the word of God, the word reproof to warning us. Sabihin niya, what is wrong? That's the book of the law. Sabihin niya, yung mali. Oo. For correction. Sasabihin niya, ang tama at mali. Amen? Sabihin niya, ang tama at mali. Amen? Kaya huwag tayong ma-offend. Because God correct us for our own good. Para maging masaya kang Kristiyano, maging mabunga kang Kristiyano. Amen? Yan po. Sinabi niya ang mali. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, mali ang nagiinom ng alak. Amen? Dahil ikaw ay mapapahamak. Pag may alak, mapapahamak. Amen? Sabihin niya, amen? Kaya yun ang sinabi ng Panginoon. Amen? Maraming mga warning ang Diyos. Amen? Yung sabi ng 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked to unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, what communion hath light and darkness. Amen? Pag sinabi ng salita ng Diyos, amen, na huwag kang mag-asawa ng hindi katulad na manampalataya. Amen? Huwag kang magpaligaw o huwag manligaw sa mga hindi katulad manampalataya. Amen? Kasi hindi maayos ang pagsasama ng manampalataya at hindi manampalataya. Paano magkasundo ang tama at mali? Hindi magkasundo. Amen? Paano magsama ang liwanag at kadiliman? Amen? Sa Genesis pa lang, God separate day and night. God separate darkness and light. Ayaw ng Panginoon na magsama. Dilim at liwanag, hiniwalay niya. Doon pa lang sa book of beginning, the book of Genesis. God separate day and night. How much more sa ating buhay, kapatid? No? The Word of God. No? Sasabihin niya ang tama at mali. The law. Amen? Give us knowledge. What is right and what is wrong. Ituro niya ang tama at sabihin niya kung ano ang mali sa ating buhay, kapatid. No? Pag sinunod natin ito, kapatid, ang salita ng Diyos, the law of the Lord. Amen? Dalhin tayo ng Diyos sa lugar ng pagpapala. No? Ituro ka sa daan ng pagpapala. Amen? Anong sabi ng Psalm 119 verse 1? Blessed are undefiled. Psalm 119 verse 1, blessed are the undefiled in the way. Amen? Pinagpala ang taong lumalakad sa tama. Undefiled in the way. Hindi ka naligaw. Bakit hindi ka maligaw? May light ka. May guide ka. No? Kung ano ang tama. This way to
life this way to death. Ituturo ka ng Diyos. Yan po. It is your choice. If you choose death, amen, if you choose life, nandyan ang book of the law. Ikaw ang magpasya. If you want to bless, choose the right path. Amen. If you want curse in your life, if you want death, choose the way of death. Yan ang salita ng Diyos. Ituturo ka ng salita ng Diyos sa daan ng pagpapala. Kaya blessed is the man who walk uprightly. Pinagpala ng Diyos, kapatid. No? Ang sabi ng Proverbs 6:23, for the commandments is a lamp, and the law is light. Law is light. Oh. The Bible is the book of the law. To direct and reproof of instruction. The reproof of instruction are way of light. Amen. For the commandments is a lamp, and the law is light, and reproof of instruction are the way of light. Ituro ng salita ng Diyos sa daan ng buhay. Amen. Ay kung hindi ka makinig, way of death ang punta mo. Amen? Way of death. Oo. Nung nagpintura kami ng mga nitso, tiningnan ko ang mga nitso. Oo. Doon na mga kaibigan ko, kakilala ko sa nitso. Oo. Doon na mga kainuman ko dati, doon na sila sa nitso. Oo. Bakit? Way of death ang kanilang pinasok. Salamat, may salita ng Diyos. Amen? Na nagbago ng ating buhay. Sabi ng Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting souls. The souls, the testimony of the Lord is your making wise the simple. Kaya malaga ang salita ng Diyos, kapatid. Kasi ang salita ng Diyos nagbabago ng buhay. The Word of God is perfect, infallible, no error. It changes lives. Amen? Nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng kaalaman kung ano ang tama at mali. We have the book of the law. Amen? Isipin mo, kapatid, kung walang salita ng Diyos sa ating buhay, wala kang God's breath, wala kang light ng Panginoon na nagdidirect sa buhay natin to the right direction, kapatid, kung walang salita ng Diyos, saan tayo ngayon? Anong klaseng buhay, kapatid? No? Anong klaseng buhay kung wala tayong salita ng Diyos? Kaya malaga ang salita ng Diyos sa bawat manampalataya kasi ito ay pakinabang. Kaya don't miss every Sunday the preaching, Sunday school, the Word of God. Because the Word of God ay pakinabang sa atin. It gives life because the Word of God is the breath of God. It gives life. It gives light to direct our life to the right direction, the right path. And it gives the law to give us knowledge to know what is right and what is wrong. And the Word of God, it leads us to good success in our life. Can love this book, read this book, meditate this book, apply, obey this Word, and you will become success in your Christian life. Even all aspect of your life, God will bless you because of the Word of God is profitable to every believers. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for great revival today through your words, O God. Salamat po, Panginoon, na mayroon kaming salita ng Diyos in our